Sana umuwi ka na. Natanggap ko na naman na ako talaga mali. Nakakasalanan ko to lahat. Sana bigyan mo ng chance si Daddy. Isang panawagan ang inilabas ng pamilya at mga kaibigan ni Isabel Sofia Tabliti, na kasalukuyang nawawala. Ayon sa ulat, huling nakasama si Sofia ng kanyang mga kaklase noong 18 ng Marso, bandang alas 5 ng hapon. Ibinahagi umano ng dalaga na pupunta siya sa SM Marikina, ngunit batay sa inisyal na investigasyon, hindi siya namataan sa anumang CCTV footage sa nasabing lugar. Nakasuot ang dalagita ng gray spaghetti top, dark jeans at puting sapatos. Patuloy ang backtracking at follow-up investigation ng pulisya sa pagkawala ng dalagita. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamilya ni Sofia sa mga awtoridad upang mapabilis ang paghahanap sa kanya. Nananawagan ang pamilya sa sinumang may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Sofia na agad makipag-ugnayan kay JR Tabliti. Anumang impormasyon ay malaking tulong upang siya ay matagpuan. Yung tatay nung missing 15 years old na batang babae po. Sino po itong mga wala? Si Isabel Sofia Tablati po. 15 years old. And ano po yung kwento, sir? Kailan mo siya nawawala? Opo. Well, last day po nila sa school. Tapos Kailan po? na Wednesday, this week po, nung 18th. After po nung school activity, which is around 12, kasama po yung 5 or 6 friends niya, kasama po siya po sila. Nag-malling, kumain, then umuwi po around 5 o'clock. Hindi po sila makasakay sa which is okay lang naman, ginagawa ng mga kabataan yun. At marami naman po sila. Then, from yung iba pong friends niya, nag-public transport na po pa uwi, papunta pong Cubao. Yung anak ko po, tsaka yung isang classmate niya, LRT2, Katipunan, papunta po ng Santolan Station. And then, paglabas po nila ng Santolan Station, yung friend po niya, nagulat po kasi yung anak ko umakyat ng footbridge, pupunta daw po muna magpapaprint something for me tsaka yung little brother and sister niya. Tapos yung kasama po niya nagtuloy na po sa terminal ng tricycle para umuwi po. Doon na po huling may nakakita at nakasama si Sofia in person po. Ano po yung usapan niyo nung Wednesday bago siya mawala? Ang usapan po namin, kasi alam naman po namin with friends 5 days to 1 week before. So alam po namin yun. Nung pauwi na po siya, sabi niya 5, so nag-leeway lang po ako ng 10 minutes. Nagtanong po ako kung nasaan na siya. Nag-reply pa po siya sa Facebook Messenger ng video, photo, tsaka na umuwi na yung isang friend niya. Nasaan po sila nito? Nasa harapan po na. So normal conversation, napaka-light ng conversation. Tapos po, yun nga, naglakad sila, nag-message pa po na naglakad sila pabalik ng school. Ang huling text po niya is, I will text later, sabi niya. Either mawawala na siya ng load or ng data. Yung oras po na yun is the same time as nakalabas, around the same time na either nasa Santolan Station na po sila or nakalabas na po ng Santolan Station. Tapos po nun, hindi na po namin ma-contact, wala na po nakakita after. Pumunta siya sa isang mall dito sa Marikina po. Opo, sa isang mall sa Marikina. Pumasok daw po siya basta sa nakakita. Kinonfirm naman po ng mall na to na pumasok at lumabas po yung anak ko within 10 to 15 minutes lang po. Around what time po ito? Around
mga 5:15 to 5:45 po, mga yun po, para mas ganun, Yung duration. duration ng lahat-lahat pa po. Yung pagpunta niya sa mall na yun, hindi niya po ito ipinalam sa inyo. Ayun po ang hindi niya po ipinaalam sa amin. Opo. Parang, opo, biglaan lang po niyang ginawa. Kaya po yung kasama niya, nagulat din po kung bakit siya nag-footbridge bigla papuntang nung mall na to. Kasi usually, Diretso uwi po, kasabay niya yung kaklase niya na kabarkada po niya. yung kasama niya ay umuwi na po. Yung lalaki. Yung lalaking kaklase po niya na kabarkada niya, umuwi na po. Taga rito rin po yan sa lugar ninyo? Opo, sa kapitbahay po namin, sa tapat lang po ng area namin. So talagang magkapitbahay, tatawid lang po, yun lang po. Kaya sabay po sila palagi. May mga naikwento daw ho ba kaya sa kaibigan niya itong anak ninyo? Ang sabi po nung mga friends niya, since hiwalay po namin kinakausap ng ate ko para lang po mag-compare po ba kami, pagkwentuhan namin yung sinasabi ng mga friends, tapos titignan namin kung accurate po ba, ganun. Ano po, nalulungkot po nung na last day na sa school, hindi na siya papasok kinabukasan. Kasi nabanggit din po niya sa mga friends niya na masaya daw po siya sa school. Yun lang. Pero kumusta po siya dito sa bahay? Wala naman kayong problema? Wala naman po. Yung obvious po ba na problema, wala po. Hindi siya napagalitan before. Or kahit ilang days before nung Wednesday, hindi naman po siya napagalitan. So, yung anything obvious po, wala po nangyari. Kaya nakakagulat na lang din po na parang bigla siyang nag-decide na hindi na ako uwi. Tapos, syempre po iniisip namin nung una. Wala yung sa katawan niya? Wala po. Which is later on, nung patuloy po namin kinakausap yung mga friends niya, schoolmates, doon na lang po namin nalaman na iba na po pala, malalim na po pala. Na ano po? Ano po sinasabi? Na ano po, may problema po sa bahay. Sabi po niya, siguro po yung importante na lang, ako po na daddy niya, hindi na daw po tulad ng dati. Na nag-iba na daw po. Aminin ko naman po, mali ko talaga yun. Sa time po ba? Opo, wala na daw akong time sa kanya, absent father na daw. Ito po, kinukot ko po yung mga kinukwento niya sa mga friends niya. Na hindi naman po yun ang intention ko, since may sarili na po siyang kwarto. Pag chinecheck ko, since 15 years old na rin po siya, pag silip ko may ginagawa, ang iniisip ko po, since lumalaki na siya, 15 na siya, bibigyan ko po siya ng space, ng privacy. Hindi po pala dapat ganun. Tapos, nakaka-worry din mo ito. Sa inyo po kumaga sobrang nag-aalala na rin mo kayo. Opo, lalo po habang tumatagal, kasi 3 days na pong wala pong information na bago. So, alam na po naman po natin habang tumatagal, lumiliit yung chance. Kaya, Wala siyang pera, wala siyang... opo, wala po siyang extra pera, wala po siyang, ang dala lang po niya is yung PE uniform niya. Yun lang po. Hindi po namin alam kung ano na pong nangyayari sa kanya ngayon. Sana po magkaroon ng update. Love, see? Hindi kami galit sa iyo. Gusto lang namin ligtas ka. Kung maka-reach out ka kanina man, sabihin mo lang kung ligtas ka, kung kamusta ka. Pero syempre sana umuwi ka na.
Nag-aalala po kami lahat. Yung school community mo, sobrang nag-aalala. Ang dami ng mga hindi ko kilalang tao reach out sa akin. Sana lang malaman namin kung kamusta ka na. Sana umuwi ka na. Kung ano man ang pagkukulang ni Daddy, at natanggap ko na naman na ako talaga mali. Nakakasalanan ko ito lahat. Sana bigyan mo ng chance si Daddy. Pasensya ka na, anak, kung hindi na ako yung dati. Tulad ng sabi mo, hindi na ako yung tulad ng dating daddy mo. Bigyan mo lang ng chance si Daddy. Kung galit ka kay Daddy, wag mo na lang, kahit wag mo isipin si Daddy, yung mga ninong mo, Ninong Vincent, Ninong Victor, lalo si Tita Emel mo. Sobra sila nag-aalala, mga relatives natin. Kahit wag na ako anak. Kasi ako naman ang nagkasala sa'yo, ako nagkulang sa'yo. Umuwi ka lang, love. Umuwi ka lang. Miss ka na namin. Mahal na mahal ka namin, no? Sir, for the last na po, wala po siyang boyfriend for record lang. Wala pong boyfriend, wala pong girlfriend. Wala po. Maraming friends po.